Umakyat na sa 933 ang mga biktima ng mga paputok at ligaw na bala mula sa pagsalubong ng 2014. Kabilang na riyan ang isang batang idineklarang clinically brain dead matapos masabugan ng pulburang inipon mula sa mga hindi sumabog na paputok. Ang kanya namang kalaro, pinutulan ng kamay at tinanggalan ng mata dahil sa mga tinamong sugat. Live mula sa Caloocan, may report si Mariz Umali. Mariz? Rafi, Sandra, paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad na wag nang magpaputok at wag ring pupulutin ang mga di sumabog na paputok. Pero paulit-ulit din ang pagsuway dito ng ilan. Sa kasamaang palad, trahedya ang idinulot nito sa dalawang matalik na magkaibigan na humabol lamang sa pagpapaputok ng mga tira-tirang pulbura. Sa kuha ng cellphone videong ito, duguan ang dalawang bata na isugod sa ospital sakay na isang kuliglig. Kwento ng mga nakasaksi, siniksik daw ng dalawang batang magkaibigan ang mga naipong pulbura sa isang lata mula sa mga di sumabog na paputok. Sabi po nung bantay namin, pinapalabas na raw silang dalawa, ayaw daw pong lumabas. Pinapalabas Yung gator namin, sinasaway, wag daw magganon. Tapos maya-maya, pagtalikod nung pagganon nung gator, biglang may yumanig na. Sumabog na. Sa lakas ng pagsabog, nagkaroon ng malaking bitak ang semento kung saan nakaupo ang mga bata. Nayanig din ang mga kalapit na bahay. Yung anak ko daw, nag-ipon-ipon ng mga tira-tirang paputok, pinagsama-sama. At saka, dinidikdik daw sa lata. Dalawa sila, magkakaibigan. Tapos bigla daw sumabog. Malakas pa sa granada. Nakikita daw nila yung anak ko, tumatakbo palabas ng hingi ng tulong, warak na ang ulo, duguan. Sabi daw po ng anak ko, tulong po kasi yung mayroon pa akong kasama, yung kaibigan ko si Buboy, nandun po, hindi na makatayo. Sama-sama po ng loob ko kasi po, tinapos lang po niya yung taon na umabot pa siya ng uno. Tapos po, hindi ko kalain na dos pala, patay na siya. Mamamatay pala rin siya. Idineklarang brain dead ang kanyang 12 anyos na bunso na si John Kenneth matapos masabugan. Ayon sa doktor na aking nakausap, ibig sabihin nito hindi na gumagana ang kanyang utak pero functioning pa ang kanyang puso, baga at bato. Sa tindi ng pinsala ng pagsabog sa kanyang buong katawan, nagtamo ito ng maraming sugat at natanggal ang bahagi ng balat nito sa noo, mukha, mga braso, dibdib at tiyan. In deep coma si Kenneth sa ngayon at sinusuportahan lamang ng mechanical ventilator. Si John Kenneth ay in deep comatose. So meaning clinically he was found to be brain dead through our clinical examinations. Ano po ibig sabihin pag brain dead? Buhay pa ba yung bata or So we're not hoping for the worst, and his survivability is very poor and his chances of survival is very slim. Pero his vital organs like the heart, lungs, his kidneys are monitored and are still functioning. Ang kaibigan naman ni John Kenneth na si Mark Jason Gotos, bagamat nabuhay ay kinailangang putulan ng dalawang braso at tanggalan ng kaliwang mata dahil sa tindi at dami ng tinamong sugat. Ngayon, problema pa rin ng kanilang mga magulang pambayad sa ospital. Sa Kalawan, Laguna naman, patay rin ang isang lalaki matapos maputukan ng bombshell noong salubong ng bagong taon. Hindi raw ito kaagad sumabog ng sindihan. Makaraan ng ilang minuto, sinilip muli ng biktima at ng kaniyang kapatid ang sisidlan ng bombshell. Doon na ito nagliyab at sumabog. Sabi ko, huwag nyo nang pakialaman. Mabayaan nyo na ibanasin dyan. Sa Tarlac naman, didispatsahin na sana ang mga nakumpiskang iligal na paputok. Pero habang inilalagay ang mga ito sa malalim na hukay para sunugin, aksidente itong nagputukan. Nataranta ang mga bombero sa pagbomba dito ng tubig pero sa kabutihang palad ay wala namang nasaktan sa insidente. Sa tala ng Department of Health, umakyat na sa 933 mga sugatan dahil sa paputok at ligaw na bala. 354 dito ay sanhi ng Piccolo habang 17 naman ay dahil sa stray bullets. Hanggang January 5 ang gagawing pagmamonitor ng DOH sa mga firework-related injuries.
Sandra, nananatiling nasa ICU ang dalawang bata na sina Kenneth at Mark at patuloy na sinusuri ang kanilang mga kondisyon. Si Mark naman ay patuloy na sumasailalim hanggang ngayon dun sa prosesong tinatawag na debridement o yung pagkayod ng mga natitirang pulbura sa kanyang katawan. Patuloy din yung intake ng mga antibiotics at pagsasalin sa kanya ng dugo. Sandra? Maris, ang pagkaalam natin, di ba sinabi ng doktor, medyo poor daw yung chances no, para dito sa bata na ito. Pero sa iyong pakikipanayam dito sa doktor na ito, meron ba raw pagkakataon na talagang nakakabawi o nabubuhay ng normal pa yung mga ganitong biktima? Sandra, ang thing dito kasi ay gaya ng sinabi ng doktor, they don't want to expect the worst or they're hoping for the best, in other words. Ano? Pero pag sinabi na clinically dead or brain dead, ang sinasabi sa atin na masakit man, na medyo malabo na yung tsansa na mabuhay. So, before we can even think of this child na mabubuhay pa siya ng normal, yung tsansa muna na mabuhay siya, yun yung gustong tignan muna ng mga doktor. At sa kanyang lagay ngayon, yung in deep coma, GCS3 yung kanyang kondisyon, talagang milagro na lamang daw ang makakapagsalba sa kanya. Sandra? Maris, may impormasyon ka ba mula dun sa pamilya niya kung ano yung mga klaseng paputok kaya yung pinagsama-sama nitong mga batang ito at gano'n na lamang kalaki yung epekto ng sumabog? Alam mo, Sandra, nung nakausap ko yung magulang niya kanina, nitong si Kenneth, nasa loob kasi siya ng bahay, so hindi niya alam kung ano-ano yung mga paputok na naiwan na hindi sumabog dun sa labas ng kanilang mga bahay na inipon nitong dalawang bata. Kaya hindi rin masabi sa atin kung ano-ano yung mga paputok na ito. Pero we can only imagine, no? Kasi syempre, coming from December 31, dun sa kanilang neighborhood na marami rin daw na nagpaputok, siguro iba-iba talagang klase ng mga paputok yung naiwan, may mga hindi sumabog. Tapos inipon na talaga yung mga pulbura dahil nilagay daw ito sa lata, tapos dinikdik pa ng dalawang bata. Kaya talagang nung sumabog daw ito, talagang parang granada raw yung narinig nila na talagang parang umuga pa yung kanilang compound, Sandra. Okay, maraming salamat sa iyo, Maris Umali.